Diyos marhay na pagkaaga, Diyos marhay na pagkahapon, asin Diyos marhay na pagkabanggi. Sa Indogo po, gabos mga kabarangay na padagos po naghahalat, nag-aantabay kan sa tuya ng programa, digdi po sa Pulis Kasanggayahan in Focus, digdi sa Bicol TV Sorsogon. Ang sa tuya po na pagbati, 3-in-1. Kasi www na baga na mamati sinahihiling kita via Facebook Live sa page kan Bicol TV Sorsogon. Kaya araw kayan ang pagbati niya to sa satuya na programa. Ngunyan po, nasa almost last week naman kita kan Abril, madalion. Madalion lumipas ang satuya po na mga aldaw ngunyan. Ang programa da po hatod sa Indo kan Sorsogon Police Provincial Office sa pamamayo po kan sa tuyong Provincial Director, si Police Colonel Alex C. Daniel. Siring man po ang sa iya po ng mga pag-iriba ng mga staff officers and of course ang bilog na persa kan Police Kasanggayahan. Salamatunon po sa Indo Gabos mga kabarangay. Sin sa satuya ng mga kababayan digdi po sa bilog na probinsya nin Sorsogon takan nakaagi na simana pag-celebrar bagakan sa tuyang mga katugangan ng mga Katoliko ang inaapod ninda na Holy Week celebration. Kung saan nagkaigwa po kita nin matrangkilo, asin matrangkilo na matuninong pa na pagdaraos kan sa inda po na Holy Week celebration. Kung saan talagang yaon ang sa tuya ng mga kapulisan na nagtaong seguridad sa satuya ng mga pilgrims sa mga katolikong katugangan niyato asin sa mga motorista. Tayaon man po ang mga naka-establish na mga police assistance desk sa satuya po ng mga area. Asin may mga motorist assistance sa center man po kita. Asin ini na lakbay katrangkiluhan kung saan kay di bata ang satuya ng mga kapulisan, ang mga BFP, ang Philippine Army, ang Coast Guard, ang mga DRRMO kan mga iba-ibang munisipyo asin syudad digdi po sa probinsya nin Sorsogon. Asin siring man talaga nagpapasalamat kita sa pangaran po kan sa tuya ng Provincial Director, si Police Colonel Alex C. Daniel sa pagkaigwa po nin matuninong asin matrangkilo na pagseselebrar kay ni po na Holy Week celebration. Sana sa mga maabot na aldaw, lalong-lalo na ngunyan, napigahalata naman ang pagdaraos kan national and local elections gidi po sa satuya na lugar. Po, siring man inaasahan niya to na magkakaiguan po kita. Anin pagtatapos nin election na matrangkilo asin na matuninong. Yan po So salamatunon po sa gabos na nagkooperar sa satuya ng mga otoridad asin nagtabang sa ngunyan nagpapadagos man ang Oplan Sumbak summer vacation. May mga paghahanda man po sa Giraray, preparasyon ang satuya ng mga kaibahan digdi, lalong-lalo na mga sa police station asin ng ibang mga force mga PMFC asin ang ibang unit siring man padagos man ang pagkukunduktan niyato kan mga COMELEC checkpoints asin iyan po ang kukumustahon niyato sa satuya po ng mga kaibahan kunyan na maghiras man po kan mga information sa inda ng mga areas of responsibility. Inutunta na po nasa tuya na kaibahan halip po dyan sa second mobile force company na nakabase po dyan sa Bulan. Ayun guys, good afternoon po Ma'am, Master, Sergeant at sa nagagandahang mga PNCO at PCO ng ating kapulisan. So kung nga po pala si Patrolman Ortiz Michelangelo na 30s ng Sorsogon 2nd Provincial Mobile Force Company na pinadala po ng aming matikas na Force Commander, Attorney, Police Lieutenant Colonel Bargib T. Sorilla na bumabati po sa inyo ng isang mapagpalang hapon. So Master, simulan ko na po kakad sa aming operational accomplishment. Bilang isang maneuver company po, kami po ay patuloy na nagkukondukta ng mga information dissemination sa aming pagkukondukta ng ISO, Internal Security Operation, saan man segundo distrito ng Sorsogon po. So bilang isang maneuver company po, kasama po namin ang aming kapitbahay, ang Bulan Municipal Police Station. Nagkukondukta po kami ng mas pinagting na summer vacation checkpoints in line po sa ating COMELEC checkpoints po sa paparating na
NLE or National Local Elections po. So, kami po ay nananawagan sa ating mga kababayan sa Bulan at saan man pong munisipyo ng Sorsogon na nakakapanood po sa atin ngayon, na tayo po ay magbigay ng konting pasensya kapag nagkakondukto po kami ng mga checkpoints, kasi ito pong checkpoints natin ay hindi lamang po sa kaligtasan ng inyong mga sasakyan, kundi po sa kaligtasan din po ng inyong nakakasabay sa kalye po or sa inyong dinadaanan. Kasi po ang aming orgulyo po na binibigay sa amin ng COMELEC ay gawing ligtas po ang paparating na national and local elections po. So patuloy po ko, Master, sa aming PICAD accomplishments po. Noong April 3 po, nagkaroon po tayo dyan sa barangay Inaran po ng Bulan, Sorsogon ng isang distribution po ng mga fruit-bearing trees. Yan, sa pasasalamat po natin yan sa ating partner stakeholder po, si Ma'am Kelly po ng Mendro Bulan po. So yan, pinamigyan po natin sila ng mga fruit-bearing trees at mga seedlings po. Ito po naman ay inline naman sa ating best practice, ang ating binhi ng katahimikan. So ito pong binhi ng katahimikan po natin ay hindi lang po talagang physical na seedlings ang ating ibinibigay, kundi po ang mga informations na ibinibigay po natin sa ating mga kapwa-residente po ng Bulan, na sila po ay dapat mag-ingat at maging vigilante po sa ating mga nangyayaring ang sakunaman or problema sa kanilang barangay, na kagaya po pwede nating idulog po yun sa ating mga kapulisan at sa ating mga force multipliers po. So sa ating RPSB accomplishment naman po ay nagkaroon po tayo kaninang umaga ng isang successful livelihood program po. Kasama naman po natin dyan ng partnership stakeholder po natin na PTC TESDA po ng Irusin Sorsogon at Bulusan Sorsogon po. So itong show my making po ay ang mga beneficiary po nito ay ang ating mga people's organization po ng Barangay Mapaso, Irusin Sorsogon po, at ang kanilang mga residente po. So bilang isang pagbibigay alam po, ang aming memorandum circular po sa RPSB or ang MC 2024-006 o Revitalize Police sa Barangay, ito po ay nagbibigay impormasyon na ang livelihood program po dapat talagang ibinibigay sa barangay na hindi po naaabot or nararating ng ating gobyerno, kasi yun po ang laging sinasabi ng ating makakaliwang grupo or ang NPA CTG po, na tayo po sa government ay hindi po nagpapaabot ng tulong sa ating mga komunidad. So kagaya nga po ng lagi naming sinasabi at pinapaabot na kami po sa Philippine National Police nagsasabi po na open arms namin po kayong tinatanggap ang gustong magbalik loob sa pamahalan. So gagamitin ko na po ang oras na ito para bigyan po ang aming hotline number, 0933-8126-252, 0933-8126-252. Kami po sa Sorsogon 2nd QFC po ay open 24/7 sa inyong mga dulog at mga mensahe po. Maraming salamat po, Master. Okay. Na batita mga kabarangay, ito na ang mga information halip po dyan sa Second Mobile Force Company na paghihikayat ninda duman sa mga katugangan niya to na sabi ninda na liligaw ng landas. Kaso hapon, may igwa na naman po kita sa Partikan Gubat na nagbalik loob sa tuya na gobyerno. As in, aasikaso na ang pagpapa-enroll niya duman sa ECLIP program. Diyan sa Indo partner sa second, may mga nagbalik loob na kita na yaon naka-enroll na sa ECLIP program. Yes po, Master. Maraming salamat po at na-brought up nyo po yun. Sa amin po sa Sorsogon 2nd PFC po, kung hindi po ako nagkakamali, if memory serves po, meron na po tayong 18 na ngayon po ay na-enroll na po natin sa Task Force Balik Loob program. So ito po ipasasalamat natin sa PSWDO ng Sorsogon po, kasi sila po ang ating katuwang sa pagbibigay po ng mga benepisyo alinsunod sa Task Force Balik Loob program. Yan. So, hindi lang po sabi nga nila financial, legal at pang-edukasyon po ang ibinibigay. Lalong-lalo na po ang livelihood program. So, sa katunayan nga po, kung kayo po ay magagawi sa aming Facebook account po, meron po kaming mga post dyan patungkol sa mga success stories ng ating mga FR or mga friendly returnees po na tinatawag. Na sila po ay nagkaroon na ng livelihood program na ibinigay po at pinagkaloob po ng TESDA
at sila po ay nagkaroon na din po ng mga NC2 certificate holders po. Halintulad po dito sa ating live load program po. So, nilalauman ta mga kabarangay, na sa mga maabot na panahon, mga maabot na taon, inina-insurhensiya na niyaong padigdi sa tuyang lugar, unti-unti, diit-diit na mawawara ini. Dahil nga ni, sa halos dakul na mga miyembro, kan mga communist terrorist group, ang nagbabalik loob, padagos na nagbabalik loob sa tuyang gobyerno. Hoping kita na sa probinsya ng Sorsogon magiging insurgency free sa mga maabot na panahon. Arog kan paglaom niya to sa pagiging drug cleared area niya to, drug free province na iyuman ang lalaom man niya to na sa mga maabot man lalong madaling panahon na makamtanta ang pagiging drug free province niya to o drug cleared area kan Sorsogon province. Ini po hanggang ngunyan talagang aasikaso kan sa tuya ng mga kapulisan na maklear po ang sa tuya na probinsya digdi po sa illegal na droga. Asin dagos-dagos pa man po baga ang mga pigigiribo ng mga buy-bust operations sa illegal na droga na nagre-resulta sa pagkakadakop ang iba mga bag-o na mga drug personality pero nanadakop tulos sinda. So dahilan man po ini may mga grupo kita lalong-lalo na mga kabataan na sa tuya na talaga na ini-involve sa tuya na laban sa kriminalidad, laban sa illegal na droga. Malangani ang sa tuya na regional director, igwa po kan sa iyang programa na KKK, ini na kabataan kontra kriminalidad. Ang sa tuyang regional director mismo, si Police Brigadier General Andre Perez Dizon. Sa iya man po yan na KKK program. Siring man ang sa tuya na provincial director, yaon man ang sa iya na ACD program, ang Anti-Criminality Defense Program. Na kung saan, ang halos ang imbelto digdi intero na sa tuya na barangay, ang laog mismo, ang community mismo na i-involve sa pagtatao, mga iba-ibang sektor sa pagtatao ng mga impormasyon, lalong-lalo na baga na tinaunakan sa tuya ng provincial director, ang sa iya nga na mismo na numero. I-text mo si PD, si Police Colonel Alexi Daniel. Ini po ang numero niya na pwede po nindo na matawan din mga impormasyon. Siring man matawan din mga impormasyon asin mahagadan manintabang kung kinakaipuhan. 0998-598-6059. Yan po maski po naka-flash na sa tuya ng mga hotline numbers kan iba-iba na mga police station sa tuya na screen, ini man po ang numero kan sa tuya ng provincial director. I-text mo si PD 0998-598-6059. Ngunyan, pasiring kita sa sarupan niya na kaibahan, haliman lang dyan po sa Bulan Municipal Police Station ang sa inda po na Deputy Chief of Police. Hello. Magandang hapon po. Hello. Magandang hapon po sa lahat po ng taga-pakinig ng programang ito, lalong-lalo na po sa aming Provincial Director. And ako nga po pala si Police Lieutenant Maribeth P. Corporal, the Deputy Chief of Police under the leadership of the very active Police Lieutenant Colonel Berhil B. Bibat. So, ang bulan ng PS ay hindi po nagpapahuli sa lahat ng mga accomplishment with regards to the mandates of the Philippine National Police. Recently nga po ay we have arrested we have conducted a buy-bust operation na kung saan ang last April 21 and sunudan po yun ang April 22 we have conducted a buy-bust operation. So when it comes naman po sa arrested sa municipal wanted person natin for the month of April, we have arrested 7 most wanted person and one of them is isa sa most wanted and 6 sa other municipal wanted. Then, patuloy pa din po ang aming pagpapakandak ng mga checkpoint sa aming lugar, sa bulan ng PS. Kaya nga po,
ang sa halos na pagkakandak po namin ng mga checkpoint, ang inaabisuhan po natin ang ating mga motorista o sino man na ang dumadaan na wag po sanang magagalit sa mga kapulisan na kapag po sila ay nasisita. Kasi sabi ko nga po is almost every day sa isang araw, minsan dalawa, tapos naman sa gabi, we have conducted 2 checkpoint. Kaya nga po sabi nung iba, ang kapulisan ngaya ay ang hindi napapagod, palagi na lang ng ang pagche-checkpoint. Pero ay ito ay napakalaking advantage po para sa atin, para po maiwasan at masubayba din po natin kung if ever man na may mga ginagawang illegal activities ang ating mga kababayan. Then, ang patuloy pa din po ang aming pakikipag-coordinate sa lalong-lalo na po sa ang ating mga force multipliers, and sa yun nga sa pag ng checkpoint natin, we have already coordinated with the LTO para na rin ang matulungan po tayo sa kasi ngayon po hindi pa tayo na ng deputize, mas may na po yung sa LTO, sila na po mismo nakaka ng pag-issue ng citation TOP. And when it comes naman po sa nalalapit na national and local election, siguro Bulaning PS ay prepared na din kasi almost we coordinated, constant coordination with our COMELEC para kung ano po ang mga gagawin at isasagawa during, after, before election. And nagpapasalamat din kami syempre sa aming kapitbahay na ang tinutulungan din po kami sa pagkakandak ng aming checkpoint. Sila po ang nagiging security po namin. Ang pagdating naman po sa loose firearms, siyempre hindi pa din po tayo nagpapabaya doon. We have 2 accomplishment on loose firearms. So sinasabi ko nga po sa aming kababayan sa Bulan, dahil for the information, ako lang po ay exactly 1 month in Bulan, Sorsogon. I was assigned here ng last February, dati sa Sorsogon PPO ako. Then okay naman, masasabi ko naman, although sabi ko nga kahit malayo ang Bulan, ang maganda naman pala ma-assign sa Bulan dahil syempre ang aming COP ay napakasigasig, masipag talaga, and napaka-supportive ng ang local government unit, lalong-lalo na po ang municipal mayor. So talagang ang Bulan ang ngayong nakaraang weeks, maraming mga accomplishments ang kanila naman na-accomplish, lalong-lalo na sa kampanya nga natin sa illegal na droga, yung dalawang almost sunudan na bypass operation, mga kabarangay, na sa inda po na accomplished ang mga laban sa kriminalidad, laban man digdi po sa illegal na droga. So malayo man ang Bulan ay malapit din. Nandyan si Ma'am Corporal. From anong province ka po, Ma'am? I'm from Albay. Sa Albay. I was previously assigned in Pulangi Municipal Police Station. So nag-lateral entry. Ngunyan na na siya, lieutenant, police lieutenant. So sige, thank you very much, Ma'am. Asin pasiring kita sa sarupan niya to na kaibahan. Halip po dyan sa Gubat Municipal Police Station. Magandang hapon po, Sergeant, Ma'am. Kasama ka po dito sa Bicol TV. So ako po ang PCAD PNCO kan Gubat MPS. Ako po si Police Master Sergeant Adrian D. Asardano. So ako po ang pinadala ng aming Chief of Police na si Police Captain Veronica Jones Palo, so, para pagpadala po sa inyo ng aming accomplishment ngayong buwan ng April. So simulan ko po sa aming operational accomplishment. So sa anti-illegal gambling operation po ng Gubat MPS, so nung April 17 po, so nag-conduct po ang aming mga operatives ng anti-illegal gambling operation sa Barangay Kabiguhan, Gubat. So ang resulta po nito, may naaresto po kaming 2 suspect from Abuyog, Sorsogon, and from Marinas, Gubat, so for violation of PD 449 o yung Cockfighting Law of 1974. So
nahuli po sila while engaging in illegal cockfighting activity. So, yun po ang tinatawag natin na tupada. So, nung sumunod din po na araw, April 18, 2025, so again, nagkandak na naman po ulit ang aming mga operatives ng anti-illegal gambling operation sa Barangay Bulacau, Gubat, Sorsogon. So, ang resulta din po nito, dalawang suspect din po ang arestado from Bulacau, Sorsogon and from Kabigaan. So, ganun din po for violation of PD 449 or illegal cockfighting tupada. So, sa amin pong implementation of warrant of arrest, so, another wanted person, igwa po kaming na arrested. Sarong isang 56 years old na residente po ang Barangay Payawin, Gubat, Sorsogon po. Ang kaso po niya is acts of lasciviousness. So, bailable man po ini, recommended fix at 12,000 pesos for his temporary liberty. So, yun po, yung kanina po na sinabi ni Sergeant Mike. So, kahapon, igwa po kaming surrendered former full-time CTG member. So, sarap po ining lalaki, 47 years old, so married. So, farmer, a resident of Barangay Aroroy. Taga Aroroy, Huban, Sorsogon po siya. So, sabi niya po, duman, nag-join po siya sa armed struggle sometime in 2001. So, medyo haloy na po siya sa serbisyo niya sa pagiging CTG. So, sa nasa loob po siya kilusan. So, sabi niya, he served as the medical or radio and radio operator officer. And later, he was designated as the political officer, so PO, ng Komite Pamprobinsya, Komprob. Ini po ang Komprob ay ang task po ini is to organize front group in the locality. So, yun po ang trabaho kan sarong full-time CTG member na nag-surrender po kahapon sa Gubat. Then sa muya po na daily activities, so padagas man po ang sa tuyang pagkandak nin Comelec checkpoint sa pag-implement po nato kan Comelec gun ban. And then other activities po, Uplan Bakal, ining BPATS patrolling po during night time. Ini po ang ginigibo nato or ini po ang tinatawag nato ngunyan na Anti-Criminality Defense Program. Ini po ang ACD. Programa po kan sa tuyang Provincial Director, Police Colonel Sir Alex C. Daniel. Anti-Criminality Defense Program. So, padagos man po ang bantay nato sa mga resort. So, dakol po ang resort sa Gubat. So, ang sa tuya po na Police Assistance Desk sa Gubat, yan po sa Barangay Buenavista, Gubat, Sorsogon. So, yan po duman ang bagong opisina kan tourism. So, yan man po duman ang Police Assistance Desk kan Gubat MPS. Kaya po duman ang mga BPATS kan Barangay Buenavista saka ang Philippine Coast Guard. So, kasi ang dini po sa party kan Buenavista na resort. So, warning po sa mga diyan, sa tuya na local tourist, medyo diyan, makusog po ang current sa dagat. So, sa Gubat po, di ko lang po aram sa ibang municipality, sa Gubat po, ang pag-swimming po duman, start po na 6 a.m. Pag abot po na 6 p.m., bawal na po mag-swimming. Sa gabos na barangay na nasa tabing dagat, na igwa po nin order ang LGU na no swimming po gabos na barangay. 6 sa resort man po 6 a.m. to 6 p.m. lang po ang pwede po na na magkarigos. So, sa nakaagip man po na Holy Week sa Gubat, so naging matuninong man po ang sa tuya na Holy Week. Sa paagi po sa pagbantay po na duman, kasabay po ang mga iba't ibang agency
Yan mo po ang Bureau of Fire, lalo po ang mga BPATs and bilog na barangay din po sa Sentro San Gubat. So sa implementation man po once Republic Act 4136, so nagkaigwa man po kami ng total of 127 municipal citation tickets. So issued po ini sa mga traffic violator sa Gubat. So sa ngunyan po, padagos po ang mga local tourist na nagduduman po sa Gubat. Dakol po duman ang resort kaya pigdadayo sa Gubat. So sa mga kung nahiling do ang Facebook page sang Gubat, hayaan duman ang mga pagirumdom, gabos, sumbak, hayaan po duman ang mga ang tawag kay ini, mga posted na pagirumdom para po sa anti-criminality, safety tips, yan po duman, mababasa po nindo duman sa Facebook page sang Gubat. Basahon na lang po nindo ito para maiwasan po nindo ang lalo na sa resort ang aksidente po sa swimming or other crimes na mangyari po. So yun lang po tabi sa Gubat MPS and sa mga accomplishments and activities. Duman po. Partner sa duman sa sinabi mo na may oras lang ang pagkarigo sa mga resort, hanggang no rin ito? Ang duration ka ito? Wala po nilag naman na duration sa may executive order siya. Yes po, may hali sa LGU. Pero ang aram ko po, maski sa ibang municipality, bulusan iyo man po. May oras lang. May oras lang. 6 pero may PM. mga sinda. Igwa man sinda sa PM. mga resort ka na dyan sa parte nindo sa Gubat. Igwa sinda ka itong mga sa Baywatch baga ito ng mga lifeguard. Ayos po, ang nagjo-duty po duman ang Philippine Coast Guard po. Ang nagjo-duty sa sa mga resort. So sa mga mabisita po duman sa area kan Gubat, ramo na lang po nindo ang sa po ng mga regulasyones sa pag-abot kan pagkakararigos sa mga resort ninda, So salamat dyan po sa Gubat Municipal Police Station. Pasiring naman kita mga kabarangay duman sa Sarupanyato na kaibahan ali po dyan sa Santa Magdalena Municipal Police Station. Good afternoon po sa intira po na viewers as in listeners po. Sa kaibahan ko po didi, ma'am sir. Ang inyo pong lingkod, Police Corporal po Halco na hali po sa Santa Magdalena Municipal Police Station, headed by our Acting Chief of Police, Police Captain Roger Dasayon. Para po sa operational accomplishment po, ngunya na bulang kang Abril, ngunya na taon, igwa po kami ning 1 arrested po in violation of PD 449 or illegal cockfighting. 1 CTG member voluntarily surrendered po, a former member po sa KLG2 Committing Larangang Guerrilla 2 at sarong pong most wanted person in violation of 8353 or statutory rape na wala po ining akibat na piyansa. Sa paagi man po kang Comelec checkpoint, ang kaibahan mi po digdi ang 22nd IB Philippine Army, igwa po kaming tala po kami ning bali 40 po na citation ticket. Ang Comelec checkpoint po, layunin po kay na paigtingin po ang kampanya laban po sa mga illegal na armas, tsaka po ang iba pa pong paglabag sa election code. Ito po ay upang masiguro po ang isang mapayapa at patas na halalan po ngayong taon. Tsaka sa PICAD accomplishment po, padagos po ang samuyang ginigibong pagkandaktar po ning aktibidad po in relation po sa Sumbak 2025. Yadi po ang pagbisita sa police presence po sa mga tourist spots po ng aming lugar, kagaya po ng mga beach. Ito po ay para po sa masiguro po or maiwasan po ang krimen or aksidente po na banta po sa seguridad ng publiko. Lalo po nung nakaraang Holy Week. At saka po ang pagbibigay po ng IEC materials po, awareness po ito at bilang suporta po ng PNP Lab.
para po sa ligtas at mapayapang komunidad po ng Santa Magdalena. Yun lamang po. Sa partner, sa Santa Magdalena, may mga tourist destination man kita na pwedeng pasyaran kan sa tuya ng mga turista. Opo, mga dakulunod po ang mga beach sa Santa Magdalena, mga gayon po, pares po sa Residencia del Amor, Beata Beach Resort, Balading, Pacol View, mga nalimot po ako sa ibang pangalan, pero dakulong po. Yung mga private resorts ini. Opo, pares po sa Beata, Residencia, mga private resort po yan. So, may mga bayad ang paglaog. Opo, ang residensya po gayud, magayon po talaga pero medyo. So, yan sa Santa Magdalena, ang Santa Magdalena magayunon ang mga karigusan man ninda diyan sa parte kan Santa Magdalena. So, ang satuya na paalala man lang sa satuya na mga kababayan o mga turista na madarayo pa digdi sa probinsya ng Sorsogon, talagang mag-ingat po sa indo po na mga paglalangoy, si-swimming. Arog baga kainin na summer vacation, dakol talaga ang satuya ng mga kababayan, mga kabarangay na nagduduman sa mga resorts, maging iyan beach or mga private resorts, mga swimming pool, igwa na po kita kayan digdi sa probinsya ng Sorsogon. Kaya yan lamang po ang pwede na maitaw sa indo, na ang seguridad asin ang pagirumdom pirmi na mag-ingat, lalong-lalo na kung pasiring pa sa nakamudigdi, mag-ingat na tulos kamo sa pagdadrive, sin magpasensya duman sa mga agihan nindo na mga common checkpoints, asin mga checkpoints, magayonon ini na nagkaigo kita kainin ng mga common checkpoints. Ang iba na mga lugar, ang iba na mga motorista nagkaigwanin na panahon na mag-secure sindakan kay mga lisensya o ma-register ninda, i-renew ang sa inda na mga motor, mga bihikulo. Na napapansin kasi dati na pag may common checkpoint na, nagigirilid ang mga lalong-lalo na mga single motorcycle. Iyan, daing mga lisensya. Kadaklan talaga kayan, daing mga lisensya. Kaya, nagkaigwas din panahon na mag-secure nga sabi ko, na magkaigwasin din mga dokumento o lisensya o rehistro kan sa inda ng mga bihikulo. Sige, pasiring na kita sa Saro Pañato ng Kaibahan, dyan po sa Pilar Municipal Police Station. Good afternoon po sa gabos na pag-iriba ko po dito and sa gabos po na nagiiling sa Bicol TV Sorsogon. Ako po si Police Corporal Jenny B. M. Leke, ang PICAD personnel po ng Pilar MPS under the direct supervision of Police Captain Brian C. Bea, ang acting Chief of Police po ng Pilar MPS. Inuton ko na po ang samuyang operational accomplishment po. Noong April 20, 2025 po, meron po kaming arrest of other wanted person in violation po sa slight physical injuries. Saro po ng 43 years old, married, and a resident of Barangay Pinagsalog. And noong April 18 po, may 4 din po kaming arrested na violation of PD 449 amended by PD 1602 or ang illegal cockfighting po. And noong April 16, meron pong arrest of other wanted persons in violation of ISTAPA po. And April 15, violation of municipal ordinance. May 2 po tayong arrested dyan. And noong April 9, arrest of rank number 6 sa municipal most wanted person po. Ang violation niya po is yung acts of lasciviousness po. And noong April 6, violation of RA 9165, nagkandak po dyan ng bypass operation po sa Pilar. And April 5, meron na naman po na arrested po sa RA 9165, bypass operation pa rin po. And sa PCR accomplishment po, nung Holy Week po, yung ating mga personnel ng Pilar MPS nag-participate po sa Via Crucis po sa procession. And
nagkakandak din po kami ng i-text mo si PD, nagpapadikit kami, master, sa mga pampublikong sasakyan po. Apo. And ang daily activities naman po namin yung sa barangay visitation and sa mga schools, and sa nagbibigay din po kami ng mga flyers po sa lahat po, sa lalo na yung mga tatawid ng para may binabasa po sila papuntang yung mga nasa port po. Yan, lalo na yan, at least hindi sila maboring, may mga nababasa silang mga crime prevention tips po. And sa upcoming activities po namin, sa aga po, April 26, magkakaigwa po lecture awareness po sa mga kalalakihan po. Diyan po sa barangay San Rafael po. And sa April 28 po, and magkakandak naman po kami ng best practice po namin, ang pulisyan sa kabataan po sa barangay Inapugan po. Yan lamang po. So yan po ang sa tuya na mga information hali po dyan sa Pilar Municipal Police Station. Ang Pilar Port kunyan, partner, matawo naman ang unya na summer vacation ang yes po. Po ang mga tao pa baralik-balik po ang biyahe kan sa Pilar pasiring Masbate or Sain Pilar Masbate. Po. Okay. Diyan po ang may port ka na Pilar. So yan po, medyo matawo man sa Sainda. Parehas kan sa Matnog, sa Bulan Port. May mga port po sinda na pigbabantayan para man po sa seguridad kan mga biyahero. Nyato, lalong-lalo na ngunyan na talagang bakasyon, yan po ang luwas laog dyan po sa area ninda. Sige partner, salamat dyan po sa Pilar Municipal Police Station. Ngunyan naman mga kabarangay, masiring kita sa Sarupanyato na kaibahan, hali po dyan sa Prieto Diaz Municipal Police Station. Thank you po. Master Mike, good afternoon po. Ma'am, Sergeant. Diyos marahay na hapon po sa gabos na taga pagsubaybay kang sa tuyang programa na Pulis Kasanggayahan in Focus. Sa ngaran po kan sa muyang Acting Chief of Police, Police Captain Sergio Paulo F. Jimenez. Ako po si Patrol Woman sa Melanie M. Cabaltera, ang Assistant PICAD Personnel po kang Prieto Diaz MPS. So, puunan ko na po ang barita po kang samuyang mga accomplishment po. Sa operational accomplishments po, last April 6 po, igwa po kami kinadakop in relation po sa violation of municipal ordinance kang samuyang munisipyo sa illegal fishing po. So, iyo po ini supagamit ki fine mesh net or supigapod po na sarap. And last April 9 po, nadako po ang number 10 regional most wanted person for the crime of rape. 3 counts po ito in relation to 7610. Kaibahan mi po diyan ang persakan na Marikina CPS po. And ang RIU 5 po, kaibahan mi po diyan. And last April 14 po, sa violation po kang PD 707 or ang anti-illegal logging po, igwa po kami kinaaresto po diyan sa Prieto Diaz po. And padagos po ang pigkukondukta na Comelec checkpoint po kan samuyang kapulisan sa Prieto Diaz sa pangingunot po syempre kan samuyang Acting Chief of Police. Siring man po ang pigigibo na mobile patrol po, especially during nighttime po. And ang intensified implementation of curfew po sa mga kabataan, lalo na po ngunya na bakasyon na po. So, dakol na po ang mga kabataan na nagtatarambay, lalo na po diyan sa poblasyon sa may boulevard. So, padagos po kami nagre-remind sa inda na may curfew man po giraray sa mga kabataan. And padagos po ang pagtawo mi sa Motorist Assistance Center po na iyaon diyan sa Barangay Maningkay, Prieto Diaz, Sorsogon. Pero may po diyan may pulis na nag-assister po sa mga motorista para sa saindang mga
concerns, complaints, or any questions po na kay po hanindang ihapot po sa kapulisan. And sa PICAD accomplishments po, padagos po ang pigkukondukta na dialogue on election-related activities and laws po sa pag-urual daw na buro barangay, pagbisita kang kapulisan sa Preto Diaz, pigpapagirumduman ta po sindakan mga prohibited acts, lalo na po haranin na ang eleksyon. And last April 2, 3, and 4 po, nagkaigo po symposium awareness lecture sa Prieto Diaz National High School po na nakafocus po sa pag-discuss sa indakang anti-cybercrime law, lalo na po sa mga kabataan po ito. And last week po, nag-igwa po kami Kiburo Barangay lecture po on RA 9262 po sa Barangay Lupi, Bulawan, San Isidro, and Rizal po. So, nakafocus po kami duman sa mga participants po na male, kang residente kang kada barangay. Kasi mostly po sinda ang nakakommit kang pag-violate kang RA 9262. Kaya sinda po, so focus mi na maging audience po talaga sa symposium na ito. And padagos man po ang pigkukondukta mi na pag-distribute kang flyers po on safety tips po. And school visitation po, ma-resume po ini pag ralaogan na naman po sa June. So, iyo lang po ito ang ma-share ko sa accomplishments po kang Prieto Diaz MPS po. Sa Prieto Diaz man partner, ngunya na bakasyon, pares kan hapot ko kasubago sa Santa Magdalena. Igwa man kita kaya pwedeng mapasyaran dyan sa Indo na area. Igwa po, Master Mike. So, dakol po ang resort na po diyan sa Prieto Diaz. Nagkapira na din po ang Consans, ang Libanon, ang Papalos, ang San Roque. So, White Beach po iyan sa, ang kahalabaan po iyan kang Prieto Diaz. And ang pinaka main attraction mi po sa Prieto Diaz, ito po na 10 kilometers mangrove po sa Sabang Beach, Diamante, Prieto Diaz, Sorsogon. And pasiring po duman pigaagihan itong Halabang Lapis Sandbar, which was already featured po sa KMJS. So, dakol po duman, Master, ang starfish na may hiling. So, ito namang starfish, di man ito pwede kurwaon? Dai po siya, opo, pigbabawal po siya kwaon. Pwede po siya kaputan, pero ang advice po kang taga-tourism is, kung kakaputan siya, dapat nakalubog pa rin po siya sa tubig. Para dai po magadan. So, iyo po ito ang... So, bako po mainit ang pagpasiring duman sa Halabang Lapis kasi sulilim po kang mangrove. Duman po maagi ang sakayan po. So, magayon po duman, magpasyar po kamo sa Prieto Diaz. So, yan po dakol-dakol po kita na talaga na pwede pasyaran. Digdi po sa tuya na probinsya, no? Magpili lamang ki mga lugar, mga munisipyo, asina digdi po sa syudad. Sige, pasiring na kita sa Sarupan Yato na kaibahan, nalipo dyan sa Magallanes Municipal Police Station. Diyos maray na hapon po sa gabos po na naghinanyog po kan sa tuyang programa. Sa panginginot po kang samuyang Chief of Police na si Police Major Mark Anthony M. Peruelo, ako po si Police Corporal Blando po, ang representative po kang samuyang istasyon para po ipaabot sa Indo ang samuya pong mga accomplishment as in aktibidades po. Sang April 23 po, ang samuya pong mga intel operative po, nakadako po sa illegal fishing po na kung saan ini po taga Pilar, ma'am. Nakalawag po siya sa territorial po kang Magallanes. As kang Pitsa 18 naman po, igwa po kisarong personahe po na nag-turnover po kay Caliber 38 po na sa iya pong napurot. As in kang Pitsa 10 po, igwa man po kitang may naaktuhan man po ang samuyang entel na nag-ano po kang sa illegal logging po. Tapos April 4 po na sa base po sa informasyon po na tigtao po sa muya kang mga concerned citizen po. Sa muya pong nadakop ang Regional Most Wanted number 10 po sa kasong rape po. Tagahinangra po yadim. Tapos po sang April 1 po other wanted naman po ang naano po kang samuyang mga personahe po sa man po may kaso man po sa illegal logging po. Sa PICAD naman po
every Saturday and Sunday po, kaiba po ang personahe po kang Bureau of Fire as in kang Coast Guard po. Ano po kami master sa parola. Saro po sa man po sa bali po 8 to 5 po kami duman na nag-duty po master para po sa mga turista po na opo. Tapos sa Bakalon po as in sa Bukal-Bukalan po, saro man po yan sa kang Magallanes po na mga resort po, master. As in, padagos po kami na nagkukondukta po kang police presence po, lalo na po sa Holy Week. Nagduman po sa Muya si PD, man po sa Muya, halos dakulong po ang kaibanan niya ng mga master, nag-iba po kami, opo, tigibanoy po kasi ring duman sa Gibalon, kung saan po baga nag-conduct kang first mass kang po. Tapos nag-security man po kami so mga bisita po na po kang sa Iglesia ni Cristo as in itong lakbay katrangkiluhan po ni Gob. Po kami duman kaibanan po ang mga barangay tanod, ang mga taga RHU po. Ang Baragos man po ang pagkondukta mi kang barangay visitation po para po matian nga ni po kang sa tuyang mga barangay opisyal ang sa tuyang pagsuporta para preventaran po ang anuman na krimen na nagaganap po sa barangay. As in, ko lang po, igwa na po ning barangay clearance police clearance po palan sa Magallanes po. Para dili na po magparahararayo pa ang magdayo pa sa bulan, kasiguran. Sa Magallanes po, igwa na po kita, magkatulang po kamo sa station, 8 to 5 po, Monday to Friday. National Police Clearance. National Police Clearance po. Sige, so magayon yan na information na igwa naman pala sa Magallanes, almost dakulan ng mga police station, ang igwa na po kay National Police Clearance para scan sa Kalsaro. Ang bulusan, igwa naman. So, dahil nasinda nagdadayo, duman sa gubat or duman sa iba pa na harani sa inda. Sige, pasiring na kita mga kabarangay sa Sarupan niya to na kaibahan. Hali po dyan sa, halidigdi sa Sorsogon City. Na Sorsogon City Police Station. Kaya pala, Master, kinagagma ko digdi sa pinaka-last part. So, good afternoon po, ma'am, from Bulan. And then, Master, good afternoon. Siyempre, digdi sa mga kairibahan ko na talagang mga aktibo yun ng mga PICAD personnel kan Sorsogon PPO. So, Diyos maray na hapon po sa mga viewers kang programang ini. Ako po ang mga kaibahan ninyo sa hapon na ini, Police Master Sergeant Berly Perez. Ako din po ang PICAD PNC o kan Sorsogon City Police Station. Siyempre po, binabati ko ang pinakamahigos na very snappy talaga na Chief of Police kan Sorsogon City, Police Lieutenant Christopher F. Adobiso. Siguro si Sir Nia nasa luwas nag-inspect. Kaya nga so same with other station nga talagang super busy po talaga ang kapulisan kan Sorsogon City. Kitang-kita naman daw po ang mga kahigusan. Syempre po katandimidiyam po aga hapon kaming nakalatag dyan. May uplan latag kita together with the personnel of from Sorsogon PHQ Provincial Office po. So sabi nga niyan panahonin panahon din daw po ini kang mga bakasyon kan mga civilian employee, hindi rin po mga kaakian yan. Kaya padagos po ang pagbabantay ng mga kapulisan digdi sa city kasi di sa sentro ang pasyaran. Yan magayunon po ang Sorsogon Sports Arena kana nakaagi nga nabanggi igwadyang ki concert. Tranquilo din po ito dahil nga po na talagang full force din po ang presensya kapulisan po. And then po Rompuelas po. Atabpasan na yada na po diyan ang mga bakasyonista natin kasi ang iba po day po talaga nag-uurali. Talagang ninanamnam pa po talaga ninda ang ang kagayunan kan Sorsogon City. Opo. Lalo po baga
kung aram nyo lang po ito na sa parting last part na kang barangay kang Sorsogon City ang barangay Sawanga, igwa dyan po kimagayunan talaga na resort ang tinatawag daw po na yung stunning beauty of Paguriran Island. Yan. Talaga pong magayon po yan ang lugar na yan. And then, maski po dyan kaharayo, igwa po dyan kipolis para lang po ma-maintain ang seguridad kang resort na ito. And then po igwa po kita dyan ang magayunan po na day pa nanggad open nanggad sa public. Pero pwede na pong bisitahon ang Residencia del Amor. Yan. Kung igwa po ang Santa Magdalena kay Residencia del Amor, igwa din po ang Sorsogon City. Yan. Kaya talaga pong sagsagan. Opo. So, yan nga. Kang mga nakaagi po na simana, yes, residensya. Yun sa kanakaagi nga ni pong simana, sinelebrar nato ang Holy Week. So, tranquilo din po ang ang okasyon na yan. So niyan po, dahil nga po maabot na ang talagang babantayan nito. Babantayan nato ini together with the first multipliers sa mga BPATS members po katuwang nato yan. Kaya nga po kami na mga personnel kang PICAD kan Sorsogon City talagang religiously po pigakandak namo. Yung parang pigtutukdaan mi po ang samuyang katandem ngunya na election ang mga BPATS manungod po sa mga dos and don'ts po sa yung mga pinagbabawal niya na maabot na election. Aram na po nato yan pero remind pa din po namo na talagang yung mga pinagbabawal na yan na talagang kaipuhan po nato na maging aware po diyan para iwas lang po kita. Lalo po yan na maabot na liquor ban, pinagbabawal po talaga yan. And then yung mga badil-badil. Sabi nga mga yan. Hindi pinagbabawal po yan mga tugang por dahil po nga ni isa para maiwasan po. Ginagamit po kasi yan sa mga pandaraya, sa mga pananakot. So talagang yan padagos mi po yan pigpapaisip po talaga sa publiko na talagang mag-ingat po kita. And then para po naman talaga yan sa katrangkiluhan na maging safe lang po talaga ang election po niyan na 2025. Harani na kaya medyo kabado na kita ng mga kapulisan. Talagang kami talaga sa city ready na po ang deployment plan po namo. Ready na din po kung saan kami talaga nakadesignate na mga barangay. So, asahan man kan sa tuwi ng mga kabarangay sa ibang mga police station na magkakaigonin karagdagan ng mga pwersa. Nag-request nga po kami sa first company. Ito pala second company. Sana po maanuhan ito matawan ki para masiguro ang kasiguruhan ang katranquiluhan kan maabuton na election digdi sa tuya na lugar. Kaya nga po master dahil siguro patatapos na ang oras pero dayta po munting po paglingawan na ang Sorsogon City day nahalian ki accomplishment. So mga kanakaagi nga po na aldaw nagkaigwa nga kami ki accomplishment sa violation of Comelec gun ban. Yan mas nga sabi mi pa ulit-ulit na kami nagkakanda kaiyan na mga prevention na yan pero nagkaigwa pa giraray kami kisarong arestado na bako man sa checkpoint. Bako po yan sa checkpoint talagang garong bypass man ito. Parang bypass man po sinabay na. And then igwa po kami ki number 3 regional most wanted person violation of article 248 of RPC or tinatawag nato na murder. Yan. Sa igwa kami ki day talaga nahali po ang mga CICL niyan siguro ko nakukulangan lang po ini ki legal asin gabay ng magulang. Patnubay ng magulang. Kaya nga sa pagburo barangay mi po talaga hinahampang minsan may mga kahampang kami ng mga magurang na minsan ining aki ko pwede nga darhon nyo na. Dahil mi na nga kaya ini disiplinahon sabi yan partner speaking of kaakian may mga magurang na day aram ini na mga minor ninda nakaakian may mga kuro katrato na. Yes, may mga karelasyon na. Kaya yan ang lilikayan ta po na talagang dapat niya to na bantayan. Data man isipon na ang pwede ni nagibuhon na
na mga dapat dainin na mag-ibo. Oo. Sa mga araw iyan nangyayari sa magkarelasyon. So problema kan magulang kung sabi niya to kung madiskwito, Yan, madisgrasyaan opo, sa inda oo. ng mga kakian. Nagmumotor nga ni po, mas yung helmet, no? Yung ang pagmotor po baga sa mga buro barangay kung maobserbahan po nindo na helmet lang talaga po sinda pag may pulis, pero day po ninda aram na iyan protection po sa inda, protection sa ulo ninda, Diyos ko kung madiskwido po baga ano, pero yan po kakulangan sa kaaraman kang ano, pero siguro aram na po iyan kan sa tuyang mga kababayan, pero pigbabali wala po lang po siguro ninda dahil ang aram po ninda pag may checkpoint mag-helmet. Tama po. And then yun nga po, sabi ko nga ni po kanina na pasalamat po kami, tayada po ang personnel kang PHQ, talagang nakasuporta po sa amon. And then, yun nga, ma-launch na kami, madali na, siguro ko after election, magla-launch na kami kang programa ni PD na i-text mo si COP sa amon. Yan. Kaya po, winawalat ko po sa Indo ang number ni Sir, na anytime, sabi 24/7 po yan kung ano mo pong mga po nindo assistensya na ihaga dun sa pulis, kasi ang pulis talagang buong puso talaga daw po na ihahatag po sa indo ang pagtuwang para po ini sa karahayan po nindo gabos. May number kita, yes, may number po kita, ini na po yan 0998 59 6061. Ulit ko po, 0998-598-6061. So, yan po, Master. Thank you so much and good afternoon. Sige, salamat man sa satuin na kaibahan halip po dyan sa Sorsogon City Police Station. Mga kabarangay, sana natandaan nindo ang mga numero na sa iyan po na tinao. Siin ang numero po kan sa tuya na Provincial Director. Siya mismo makakabasa kan sa indo ng mga text. Ini po, sige. Ulitin ko po, maski nga ni sabi ko yaon nakabugtak ang ibang mga police station numbers dyan sa screen niya to sa monitor. Ini po ang numero kan sa tuyong Provincial Director. I-text mo si PD 0998-598-6059. Ulitin ko po, 0998-598-6059. Yan po ang numero kan sa tuyong Provincial Director sa iwan po ng programa na i-text mo si PD. Yan po sana may natandaan man po nindo ang sa tuya po na numero. Okay? Sa pangaran po kana sa tuya na mga naging kaibahan ngunyan sa tuyong programa full pakita ngunyan talagang kompleto ang sa tuya po na naimbitaran. So tamaunon lang ang sa inda po ng mga tinaong impormasyon, mga accomplishment sa pagpapagirumdum po sa Satuya, lalong-lalo na ngunyan na summer vacation nagpapadagos. Yaon po ang Satuya mga kapulisan handa magtabang po sa Indo. Asin ang Satuya na nagpapadagos man na paghahanda sa maabuton na national and local elections digdi po sa Satuya na lugar. Sa pangaran po kan Satuya na Provincial Director, si Police Colonel Alex C. Daniel, iniman po si Police Executive Master Sergeant Mike Espeña, hanggang sa masunod po niya itong programang Police Kasanggayahan in Focus.